Hello mga kapinta, welcome back sa ating channel. Ngayong araw, ang gagawin naman natin ay yung part 5 ng ating video. Kung natatandaan nyo, yung nakaraang video natin na kung saan ginamitan natin ng top coat itong ating solid na pintuan. Ngayong araw naman, ang gagawin naman natin ay yung ating hamba. Dito, nakaprepare na yung ating hamba. Nalagyan na ng epoxy primer, masilya, at epoxy primer, white. Ngayon, ang susunod naman natin gagawin dito, makalipas yung 24 hours o isang araw dito sa ating epoxy primer white, maaari na tayong mag-haspi o yung wood grain design. Dito magagdak tayo ng ating paint thinner at lalagyan natin ito ng mga oil tinting color boysen gaya ng gagamitin natin dito ngayon. Ito yung gagamitin natin bilang pang-haspi upang makabuo tayo ng oil wood stain. Para sa ratio ng ating pang wood stain o yung pang-haspi, sa 1 litrong paint thinner, maglalagay tayo ng 1/4 liter ng ating burnt umber at 1/8 liter ng ating yellow ochre o Hansa yellow at konting lamp black. Ito yung gagamitin natin para makapag-haspi tayo. Para naman sa ating kapinta na si Genato Kasuga, tinatanong niya sa akin kung paano daw ba ang tamang proseso ng ating pagbi-bleach o yung paggamit ng ating wood bleach. Para sa paggamit ng ating wood bleach, unang bagay na ating dapat gawin ay igiyak natin ng maganda yung ating solid na kahoy. Lihain natin ito ng number 60, 80, 120 hanggang sa maging patag ito at wala na yung mga resalte ng ating pintuan, at dito pa lang natin maaaring gamitin yung ating wood bleach. Una natin gagawin ay number 1, ipapahid natin ito sa pamamagitan ng ating walis tambo o yung gagawa tayo ng improvised na brush kasi hindi maaari yung paint brush dito sa ating bleach. So gagamit tayo ng ating improvised na paint brush. Ang ating gamit ay walis tambo. Yan ang gagamitin natin pampahid para sa ating wood bleach number 1 and 2. Makalipas natin maipahid yung number 1, mag-aantay lang tayo ng 25 hanggang 1 oras, 25 minutes hanggang 1 oras. At susundan natin ito ng number 2. At matapos yung number 2, mag-aantay lang tayo ng isang buong araw para makuwang matuyo ng ating wood bleach at maaari na natin itong lagyan ng kung ano man yung gusto nyong finish dito sa ating kahoy. So ayan, ngayon nakapagtimpla na tayo ng ating wood stain. Ipapahid na natin ito sa ating hamba. Para dito sa ating hamba, naigayak na ito ng epoxy primer, masilya at epoxy primer. At nagantay tayo ng isang buong araw bago ito tuluyang matuyo o tumigas, at bago natin ito maaaring pahiran ng ating pang-haspi. So ayan, matapos tayo makapagpahid ng ating pang-haspi, mag-aantay lang tayo ng hanggang 5 minutes bago tayo maglagay ng design. So ibig sabihin, kaya tayo mag-aantay ng 5 minutes, hihintayin lang natin kumunat ng kaunti o matuyo ng kaunti yung ating wood stain para makapag-design tayo. Kasi yung tinimpla nating wood stain dito ay medyo malabnaw para makuha natin yung gusto natin design at makapag-play tayo ng mahabang oras. Kaya malabnaw lang yung itinimpla nating wood stain. So ayan, matapos natin maitimpla yan, magantay lang tayo ng 5 minutes at maaari na tayong mag-design. Para naman kay Francis Timtiman, tinatanong niya kung kapag ang nozzle size ng iyong spray gun ay 0.8, paano daw ba ang ratio ng ating pintura o yung automotive paints? Para sa mga nozzle ng ating spray gun, 0.8, 2.0 o 1.3 to 1.4 ay parehas lang po ang ratio ng ating automotive paints o yung ating base coat, 1 to 1. 1 part ng urethane thinner at 1 part ng ating automotive paints. Parehas lang po, wala pong magbabago dyan. So ganun lang po ang ating pag-ratio. So ayan, kung makikita nyo, nakakagawa na tayo ng ating haspi o design.
dahil nakakapagantay tayo ng mga ilang minuto bago tayo bumuo ng design ng ating panghaspi. Matapos natin itong mahaspian o malagyan ng design, mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras at maaari na natin itong isprayan ng ating lacquer sand sealer. Inuulit ko, gaya ng sinabi ko sa nakaraang video, ang mix ratio ng ating lacquer sand sealer ay 70-30. 70% ng ang lacquer sand sealer, 25 to 30% ng ating acrylic thinner. Halimbawa, sa 1 litrong lacquer sand sealer, 1/4 liter ng ating acrylic thinner ang ating ilalagay. Maaari din yung lacquer, pero dapat Boysen yung inyong gagamitin. Sa kada dagdag nyo ng 1 litrong lacquer sand sealer, magdadagdag din kayo ng 1/4 liter ng ating acrylic o lacquer thinner. So ayan, tapos na natin mahaspian. Ang gagawin natin dito ay mag-i-spray tayo ng hanggang 2 patong. At mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes sa bawat pagitan ng pagpatong ng ating sealer. Para naman kay Mr. Morgan Bitol, tinatanong niya sa atin kung maaari daw bang magbule sa plywood. Yes po, pwede pong magbule sa plywood. Wood grain design man ito o natural wood grain design finish. Para sa ating mga plywood, kasalukuyan akong gumagawa ng video para sa pagbabarnis ng ating plywood. 2 klase ng pagbabarnis para sa ating plywood, isang wood grain design at isang natural wood grain design. So abangan nyo yung ating video yan at sana makatulong sa inyo yung gagawin nating video. Naipitan na natin ito ng hanggang 2 patong ng ating lacquer sand sealer at nagantay tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. Ngayon maglalagay naman tayo ng kulay para yung ating hamba ay pumarehas dito sa ating pintuan. Ang gagamitin natin pang kulay ay yung panghaspi natin kanina. O yung tinimpla natin kaninang panghaspi o yung wood stain, yun ang gagamitin natin pang kulay para dito sa ating hamba. Gagamitan muna natin ito ng papel de lia o sandpaper number 240 bago natin ipahid yung ating wood stain. Matapos natin itong malihan ng 240, ipapahid lang natin yung ating wood stain dito sa ating hamba at mag-aantay lang tayo ng hanggang 2 to 3 minutes at magde-design tayo ng panibagong design gaya ng gagawin natin dito. Bubuo tayo ng betas o yung mga karaniwan na nakikita nyo sa mga solid na kahoy na maliliit na butas gaya ng ginagawa natin dito. Ayan, kung makikita nyo, unti-unti na siya nagkakaroon ng maliliit na betas o yung butas na maliliit gaya ng makikita natin sa ating mga solid na kahoy. Yan ang gagawin natin sa ating buong hamba at mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras bago natin ito maaaring ipitan ng ating sealer. Para sa ating sealer, mag-iipit tayo ng 1 hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes sa bawat pagitan ng pagpatong ng ating sealer bago tayo maaaring gumamit ng ating top coat. Para naman sa ating top coat, gagamit tayo ng automotive urethane clear coat gaya ng ginamit natin sa ating pintuan nung nakaraan nating video. Para naman kay Sir Julius Torrecampo,
Tinatanong niya kung ano ang tamang ratio ng ating polyurethane top coat, yung Hudson. Para sa ating polyurethane top coat, ang ratio natin dito ay 3:1:1, gaya ng top coat na gagamitin natin dito. 3 parts ng polyurethane, 1 part ng catalyst, at 1 part ng ating Hudson reducer. Hindi po 70-30. Basta po mayroong catalyst ang inyong gagamiting top coat, ito po ay 2 component system. Ibig sabihin, meron po itong catalyst at meron din po itong kahalong acrylic thinner o kaya reducer. So ayan, matapos natin ito malagyan ng design, iipitan na natin ito ng ating lacquer sanding sealer. Mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras. Mag-iipit tayo ng hanggang 3 patong dito sa ating hamba. Ayan, katatapos lang natin itong ma-sprayan ng pangatlong patong ng ating sealer. Mag-aantay lang tayo ng 15 to 30 minutes. Maaari na natin itong patungan ng ating top coat. Para sa ating top coat dito, gagamit tayo ng K92 Automotive Urethane Clear Coat Matte Finish 2 component system, gaya ng ginamit natin sa ating pintuan nung nakaraang video. Ang ratio natin dito ay 3:1:1, 3 parts ng automotive clear, 1 part ng ating hardener, catalyst o activator, pare-parehas lang yan, at 1 part ng ating acrylic thinner o urethane thinner. Kung may available kayong urethane thinner, yan ang gamitin nyo. Pero kung wala, maaari na dito yung ating acrylic thinner Hudson. Basta wag lang kayong gagamit ng ordinary acrylic thinner para sa ating automotive top coat. Hindi yan maaaring mangyari dahil mahinang lumusaw yung mga ordinary acrylic. Para sa pagpatong, ipapatong natin ito ng hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 5 to 10 minutes na pagitan sa bawat pagpatong ng ating top coat. Huwag nyo nang hayaang tumagal ng ilang oras yung inyong top coat bago nyo sundan ng second coating. Dahil dito ito maaaring magresulta ng hindi maganda. Maaaring magresulta ito ng pagbibitak o pagbubula, gaya ng nakikita nyo sa inyong top coat kung sino may naka-experience nyan. Yan ang nagiging dahilan kung bakit bumubula o nagbibitak yung inyong top coat, dahil inaantay nyo ng matagal bago kayo mag second coating. So dapat makalipas yung 5 to 10 minutes, sundan nyo na kaagad yan. Huwag nyo nang hayaang tumagal pa dahil magkakaroon lang kayo ng problema sa inyong top coat. Kahit anong top coat man yan, basta 2 component system, automotive urethane clear coat, matte o kaya gloss, kahit yung polyurethane, huwag nyo nga hayaang matuyo ng ilang oras bago nyo i-second coating. Dapat 5 to 10 minutes. Sundan nyo na kaagad yan para hindi na kayo magka-problema.
makalipas yung 12 to 24 hours dito sa ating top coat, maaari na nating ikabit yung ating pintuan dito sa ating hamba. So kung makikita nyo, okay na itong ating project, at pansamantala hanggang dito na lamang muna itong ating step by step video. Dito na nagtatapos yung part 5 ng ating step by step video. Sana may natutunan kayo ngayong araw at nagustuhan nyo itong ating video. Kung bago ka dito sa aking channel, huwag mo namang kakalimutan mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para hindi mo ma-miss yung mga bawat video na i-upload natin sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa inyong panunood, at ilalagay ko yung link sa description box sa ibaba, ang part 1 hanggang part 4 ng ating step by step video. Panoorin nyo yan kung hindi nyo pa ito napapanood, at maraming salamat mga kapinta.